kaya ang napili namin ay ang Sugar Baby. Halina't ating kapanayamin ang namamahala at alamin ang sikreto nito tungo sa tagumpay. Kailan po nag-start yung business po na Milk Tea Health? October 23, 2020. So, bago lang po siya. Sino po yung may-ari po ng business? Bali, dalawa po ang may-ari. Dalawa po yung may-ari. Join sila sa business. Gaano na po katagal yung business na to? Annex kasi to kasi may pinaka-main pa kami sa Timotini. So, nag-annex kami dito sa Kawayan. So, isang taon na. Bakit po ito yung napiling business po nung may-ari na? Kasi affordable sa mga tao. Bakit Sugar Baby po ang napiling pangalan? Kasi yun ang naisip ng management na static na pangalan ko ba nakakaiba sa lahat ng nakikita yung pangalan ng mga business dito sa Kawayan. Magkano naman po yung perang in-input nila dito sa Sugar Baby? Almost 300,000. Ano po yung mga struggles po ng business bago po maging successful? Bago mag-successful kasi first opening pala kasi namin, marami nang bumibili, hindi kami natin gagano. So, 1 to 2 months pa lang, napalabas na namin yun. So, nag-grow pa rin siya first. Ano po yung naging motivation po nila or parang nag-good joke sa kanila kung ba't itayo po yung gantong business? Business mo at saka businessman kasi sila. Dati na po silang may business. Sa mga paninda po ninyo dito sa loob ng Sugar Baby, ano po yung mga karaniwan na binibenta po? Almost lahat. Ano po yung mga in-offer po na drinks In-offer dyan? ni Sugar Babies, milk tea, fruit tea, iced coffee. Ice coffee. Tsaka may mango graham, avocado graham. Tsaka may wrap pa kami or ongoing pa na. Ay, ongoing. So, nagde-develop pa kayo ng iba po Yes. pala. Sa mga drinks po na binibenta nyo, ano po yung minimum po na mga price po ganun? Minimum price is sa regular price namin as 25, 35, 45, tsaka 60. Ay, yung sa presyo po ng drinks, yung pinakamataas po. Pinakamataas na sales, pinakamataas na Presyo. presyo namin is 70. Ano naman po yung bestseller nyo po? Ang mga bestseller namin kasi sa milk tea, ang bestseller namin is mga winter meron Okinawa matcha, cookies and cream, double jut, tsaka cheesecake. Sa fruit tea naman, lychee green apple, tsaka peach mango, tsaka mango. Dito naman sa iced coffee namin, ang pinakamabenta namin na iced coffee is java chips, tsaka matcha. Sa total sales nyo po, ilan po yung nakikita nyo po kada araw po? Nakikitaan namin kada araw. Depende kasi yan sa depende kasi yan hindi naman totally na mataas. Kumbaga,
Taga-up and down lang naman ang sales. So, pero hindi naman kami nalulugi everyday. So, ang pinaka-mababa namin benta is nasa 4,000. Yung pinaka-highest is nasa 8,000 to 9,000. So, kapag ano po sa bentahan nyo po, ano po yung parang panahon po na malakas yung benta nyo? School day. School days po. Anong oras po siya nag-o-open tapos nag-close? Nag-o-open siya ng 9, so magko-close kami ng 6. Ganun. If ever po na may business rin po ng ganito, ano po yung maipapayo nyo po? Ang may papayo ko lang is sa magbi-business ng ganito, kumbaga, i-check nila yung place kung saan sila magpapatayo ng business nila, kagaya ng nito, milk tea. Syempre, ano ba naman yung sa milk tea, then sino yung makakatake mong customer pagdating sa mga juice? Syempre, yung mga estudyante. Then, di lang estudyante, is more than pag malapit ka sa school or mga big company, ganun. So, kailangan din po talaga ihanap yung tamang pwesto. Yes, kailangan dapat. Okay, ako pala si Carlo Duran, isa sa staff ng Sugar Baby Milk Tea and Coffee Shop. Ang ino-offer po namin dito sa milk tea shop namin sa affordable prices ng Kawayan Isabela, at ang mga sizes po namin ay as andito. Ang regular po sizes po namin is 25 pesos only. Then yung large po namin is 35, extra large is 45, and just jumbo is 60. And then, may mga milk tea flavors po kami na pagpipiliin nyo, milk tea, coffee, and fruit tea. May hot drinks kami, tsaka may coconut flavor. Tapos, may add-ons din po kami na i-offer sa inyo, then may sugar level. Tapos sa add-ons po, mamimili po kayo kung ano yung mga gusto nyo na ilalagay dun sa mga order niyo. Ang sugar level po namin is 0% to 100%. So, choice nyo po yun kung gaano po katamis yung gusto nyo. Tapos may isa po kami dito sa mango at Avo Graham na ino-offer na mabili din po sa amin. Saka mga sizes din po at saka mga flavor. Andyan po yung mga prices. So, and then, andito lang po namin matatagpuan dito sa San Fermin, Kawayan Isabela. Tapos, malapit lang pa sa Isabela State University campus. Hello mga ka-milk lovers! So, I'm Badiana lang po sa van. So, ang experience ko lang sa interview naming small business and franchise is masaya kasi as a group, nakapag-banding din kami. And then, ang na-experience ko lang is hindi kami nagkatugma-tugma ng mga gustong interviewin kasi may iba-ibang gustong interviewin, meron dito, meron dyan, doon, ganyan. And then, ang insight ko, ang natutunan ko is gumawa ng milk tea. Gumawa ng milk tea since pinakita lahat hanggang sa simula, hanggang sa pagkatapos kung paano gumawa ng milk tea. And may i-advise ko lang sa na-interview ay sa napili namin small business which is yung Sugar Baby is ang
advice ko lang is, yun nga yung place, masyadong mainit and malit yung piesto nila. Yes. Yan lang. Thank you po. Hi everyone! My name is Mary Grace Bjarnes. So, ang experience ko about sa naganap na video namin about sa mga small business or franchise business is masaya kasi first time namin yung ginawa in our entire college life ko. Tapos kwan din, nakakapagod din kasi nakailang kwan din kami hanap ng business na may interview kasi kwan, yung iba minsan ayaw nila ganun. So thankful kami sa sa Sugar Baby na pumayag silang magpa-interview. So yung insight naman is yung parang natutunan ko is kwan, try and try lang until you succeed. Parang ganun yung motto nila. Then, yung advice ko is, parang mas piliin pa sana nila yung mas magandang place para sa business nila. Yun lang. So hello guys, I'm Makyang Sagar from BSN2D and i-share ko ngayon yung mga experience ko sa aming pag-interview. So yung experience po sa aming pag-interview is naging okay naman. Medyo nahirapan lang, nakakapagod kasi nakakapagod maghanap ng mga franchise or small business na interview. So sa insights, ang mga natutunan ko about sa mga nag-business is yun, kung paano sila magsumikap and ang daming mga sacrifices na nagdaanan bago maging successful yung kanilang mga businesses. Tapos yung ma-advise ko lang sa kanila is patuloy lang sila kahit may mga mga pagsubok na hinakaharap gano'n, and yun lang. Hi everyone, I'm Kisarin Manera. So my experience sa pag-interview is masaya and at the same time insightful kasi marami kaming natututunan about sa experiences sa pagpapatayo ng isang business. And it encouraged the inner entrepreneur in me na someday I will build my own business to support my family's finances. Sa insight ko naman is maintaining high quality product and innovating yung mga nasa menu is critical part ng pagiging isang entrepreneur. They invested high quality and premium ingredients para yung mga product nila is high quality din, and they experimented unique flavors para sa fresh and exciting products na ibibenta nila. Advice ko naman sa kanila is palagi lang po kayong mag-inform about sa mga trends sa beverage industry. Yung mga ganitong awareness about sa beverage industry is makakatulong po to anticipate the changes and adapt your business strategy according sa mga trends. Hi guys! My name is Rhea Blanca Pedro and today, isi-share ko sa inyo yung mga experiences and yung mga learnings na nakuha ko while conducting the interview. Hindi siya naging madali sa amin kasi ang hirap maghanap ng time na free yung nagmamanage para i-interview namin. So, kailangan pa namin siyang i-wait. And nakadagdag pa sa struggles namin while conducting dun sa interview yung maingay na paligid. Kasi yung business, which is yung milk teahan, malapit lang siya sa kalsada. Na-try din namin bumili doon sa shop, which is yung Sugar Baby ng kanilang milk tea. And masasabi naman namin approve siya and masarap siya. Papatok talaga siya sa mga panlasa ng mga estudyante at ng iba pang mga tao. Ang natutunan ko while conducting the interview is kailangan talagang pag-isipan ng maigi yung business na itatayo. Kailangan mo rin maglaan ng naayon na budget para sa business. So, kailangan mo yung pag-ipunan. Huwag kang basta-basta magpapatayo ng business na hindi pa-afford ng budget mo. Another one na kailangan mo rin isaalang-alang is yung location na pagtatayuan mo ng business. Maghanap ka ng location kung saan maraming mga pwedeng bumili. Gaya ng business na Sugar Baby. Ang ganda ng location nila kasi pinatayo siya malapit sa mga school. Kaya maraming mga estudyante na pwedeng bumili. Another thing na hindi dapat mawala sa isang businessman or woman ay ang tiyaga. So, kapag nagpatayo ka ng business, kung may nakaharap kang struggles, ganun, or hindi naging maganda yung takbo ng business mo, try and try lang hanggang sa nakikita mong lumalago na yung business.
Kasi hindi naman lahat ng nagbi-business is nagsasucceed and hindi naman lahat ng business is nagpi-fail. So depende na lang yan sa effort, sa time, and sa kung paano i-manage ng businessman or woman yung business. So yung advice ko lang para sa mga taong gusto magpagayon ng business is kailangan talaga nila ng budget para sa capital, input, pati na rin sa staff na kukunin nila. Another one is dapat ikaw na may-ari ng business is risk taker ka and kaya mong mag-solve ng mga problems with regards doon sa business na hinahandle mo. Yun lang naman yung mga advices ko and sana may mga napulot kayong aral sa video na to.